Bakit humantong sa gano'n na nagkakagulo-gulo kayo? Nagkaaway kayo? Nung una pa naman kuya, masakit na siyang manalita na pagbibintangan ako magnanakaw, doon ako galit na galit. Yung minumura ako araw-araw. Magnanakaw, minumura ako. Wala akong peace of mind dito. Anong batayan niya, basihan, ba't sinabi magnanakaw ka? Yung mga bawas namin ng kuya, nyari, nagbawas ako sa GCash, ibibigay ko sa kanya yung ano, tapos bibigay ko yung kwintada, itong huli na ha, itong huli. Ibibigay ko itong pagbawas sa bahay ni Redzane. Pag nagpasa ka, nagbayad ako GCash, bawas, ilalagay ko rin yung bawas. Pinagbibintangan ako, nanakawan ko siya ng pera. Yung pera niya, eksakto nasa sunod-sunod dyan. Sinisiraan ka pala niyan. Matindi paninira niya sa akin. Grabe, kung sa punta man kami sa hindi maganda kuya, malaking labang ko sa kanya. Dahil ang lahat ng text niya sa aking kuya na paninira at pagmumura at pag-ano na magnanakaw ako, nasa akin. Hindi ko siya nire-record. Nakasave lahat yun. Nakasave lahat sa cellphone ko. Lahat. So ang tanging solusyon lang para kayo ay magkaayos, bayaran ka niya. Bayaran niya ako. Kasi sumira siya sa usapan. Ang pinakamatindi nito kuya, nung mga bandang October, kinuhanan ito na pumunta rito yung assessor's office ng Basod. Sabi ng assessor's office ng Basod, hindi ito ipangalan sa mga taong wala rito. Kasi kailangan yung mga taong nandito siyang nakapangalan. Yun. Okay naman siya nung una. Nagtataka ako itong bandang February, ginigipit na niya ako at palitan ko raw yung pangalan. Okay. Ginigipit na niya ako. Ibig sabihin nagdududa siya sa'yo. Nagdududa. Pero Ayun. hindi ko naman pwedeng kasi iyan ay nasa record na ng assessor's office na nakapangalan sa akin. Ngayon, nalaman ko kuya, mayroon pa siyang vested interest. Gusto na niya akong paalisin dahil duda. Parang narinig ko sa mga bigating sponsor na nagkwento sa akin, kay Mrs. Love, na ang bahay nito ibibigay daw niya kay Beyonce. Uy! Ito ang palatuntunang tunay na lingkod bayan. Ang programang tututok sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Si Kuya Val, kasangga sa kahirapan, kaagapay sa kalusugan, kakampi ng mga inaapi. Magbibigay pag-asa sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, sa mga batang biktima ng kahirapan, sa mga matatandang napapabayaan. Si Kuya Val, ang inyong sandigan. Val Santos Matubang, sa palatuntunang lingap sa mahihirap. Lingap sa mahihirap. Puntahan ko si Dr. Love. Mga kalingap. Kumustahin natin. Stress na po. Tayo. Dr. Love. Tayo mga kaibigan, no? Tayo sa bahay ni Dr. Love. Let's go! Tayo po kay Dr. Love. Dr. Love. Ang doktor na walang pasyente. Tayo.
Dok! Yes, doktor? May pasyente rito. Binary no? Grabe. Yan po. Ayun, Dr. Lab. Ang laki. Diba? Kay Redsin. Grabing bahay ito. Laki oh. Milyon yan. Milyones. Ano, Dok? Anong balita? So, Nalaman ko, ilang araw na lang ako rito, kuya. maalis ka na dito? Maalis na ako. Bakit pinalayas ka na? Pinalayas na ako. Hindi naman ako pwede lumayas agad, kuya, kasi may bata akong nag-aaral. Oh, So, kailangan ko patapusin mo na yung bata. sinong bata? Yung sila din nagpaampun sa nagpakuha sa akin yan. Sinong sila? Si Kulaong. Kulaong. Kulaong, yung amo ko, si Kulaong. Si Leo? Ayaw ko pangalanan, kuya. Boss Leo? Oo. Alam ko sa FLM. Kulaong mo ngayon. Oo, Kulaong. Paano yung bahay mo pagka umalis ka rito? Aalis na lang ako, kuya, kasi Anong rason? Anong dahilan? mahirap di ako kasi pinag-ibitangan ako nanakaw. Ninakaw? Anong ninakaw mo? Wala naman akong ninakaw. Bira naman. Binamura ko araw-araw. Lahat ng text nandiyan naman. Di ako sumasagot sa text niya kasi ayaw ko mabutasan. Di ako sumasagot. Kasi mahirap pag nabutasan ako, pag sumagot ako, baka bigyan ako problema Tama. sa bandang dulo. Kaya lahat ng mga text niya, hindi ko po sinasagot. Nagbabasa lang ako. Alam ba niya na alis ka rito? Siya po nagpalaya sa akin. Okay. Paano isang bayan na itong Redsin? Hindi ko alam. Kuya, hindi ko alam. Baka si Redsin, hindi na matira dyan. Hindi ko alam kasi ang ko nga ang usapan namin dito sa verbal na usapan, hati kami. Siyang gagastos, hati kami. Paano pagkasabi, lumayas ka na dyan, Dr. Lab, parang ganun? Oh, pinalayas niya ako talaga, ora mismo. Pero sabi ko, hindi ko pwedeng lumayas kasi yung bata nag-aaral pa. Hindi ko naman pwedeng saan yan, hindi makatapos yan, hindi magka-problema ako sa pamilya niyan. Sinong titira dito? Wala na, kuya, ito kasi ang hinihingi ko nga sana sa kanya, ibalik niya sa akin yung mga effort na at pagod ko dito sa bahay na ito eh. Mga pamerienda, akin lahat to. Mga pagod ko sa pagbibili ng mga materialis. Hindi na magpa-vlog ako, unahin ko pa itong bahay. Kung sabihin sa'yo na nakinabang ka naman yan, tinirhan mo naman yan. Tinirahan ko to, kuya, pero kalbaryo ang inabot ko rito. Dahil kung tutusin yung pagtira niya, kulang pa yun sa mga pangalis pusta niya sa pagkatao ko. Yung mga sinasabi, hindi kayang kainin. Hindi kayang kainin ng tao, kuya. Kahit sino, kuya, hindi kayang kainin. Talagang grabe talaga. Sobrang sakit ginagawa niya sa akin. Dahil ang totoo, kuya, ang bahay na ito, kanya yung lupa. Pero ang totoo, ang property nakapangalan sa akin. Itong bahay nakapangalan sa'yo. Opo, property. Real property. Ako nagbayad ng nakapangalan sa akin yung tax. Yung lote sa kanya. Kanya ang lote. Ibig sabihin, nakapangalan sa kanya? Hindi din. Nakapangalan ito sa pamangkin niya. Ako lahat ng effort nito, maliligo yan. Ako lahat ng effort nito. Lahat ng effort at pagod ko, pagkasikaso ng mga lupa na ito, pagkasikaso nito, bahay na ito, mga materialis nito, ako lahat ng effort. Libre na lang lahat sa kanya yon. Para patunayan. Sa simula, anong usapan nyo talaga? Hati nga. Hati? Anong hati? Hati kami
sa lupa pa lang, hati na kami kasi nag-aaway na kami noon eh. Eh, sabi niya, ako magpatayo, hati tayo, ako magpatayo, ako gagawin. So dapat kung palisin ka niya, dapat bibigyan ka ng pera. Ah, Dahil siyempre kung hati kayo, di ko naman hinahabol yung kuya, ang hinahabol ko lang yung pagod at effort ko eh. Yung inaano, kung hindi siya sumunod sa usapan namin, wala namang problema sa akin yan. so anong mga kondisyones na ilalatag mo? Halimbawa, pag nagtanong sa'yo si yung boss mo, Dr. Lab, sige umalis ka na dyan, anong kailangan mong kunin, kapalit? Wala akong, ang akin lang kuya, yung effort at pagod ko dito sa pagtayo ng bahay na ito, yun ang gusto ko ibalik niya. Oo nga, magkano yon? Dahil hindi siya marunong magkwenta, nahuli ko talaga siya sa bandang huli. Nung inalis ko na yung mga pera ko sa pera ko, pera niya sa pera ko, yung GCash, nahuli ko na nagkwenta siya kuya, sobra-sobra talaga. Kunyari, ang huli naming kwintahan dito sa tubig, ang pera niya natira sa akin more than 150,000. Binawas namin yung nagastos lahat, umabot ng 110,000. Sabi niya, ang pera niya sa akin, magkano na lang tira sa kanya? Nasa 40 na lang mahigit. Oh, Ang sabi niya sa akin, ang pera niya sa akin, 100 Gs. sabing ganun. Huli ko siya. Sabi ko, huli ko talaga. Dahil noong mga panahon na ginawa ito, kuya, ang pera namin dalawang magkasama. At siya lang nagkikwenta. Yun nga, kung sakaling halimbawa, Nagsubra siya sa... pinaalis ka dito, Oo. at siyempre babayaran ka niyan, magkano dapat ang ibigay sa'yo? Para alam niya. Ang abono ko rito sa bahay na ito, dahil sa sobra niyang puro mali, siya na gusto magkwenta eh. Yari, mag-order kami sa hardware ngayong araw na ito, 50 mil. Nagdagdag yung foreman kinabukasan ng another 50 mil. Hindi niya babayaran yung pangalawa. Yung ganun? Hindi niya babayaran. So abunuhan mo yun. Abunuhan ko yun. At di na niya talaga yung utak niya, nakapokus lang talaga doon sa kung ano yung nakuha ngayong araw na ito. Yung pangalawang araw, hindi na niya binabawas. Suma total, magkano ang naabuno mo rito, Dr. Lab? Sa aking pagpalagay talaga, nasa 300,000. Kasi ang pera 300,000. ko talaga, nandyan sa akin ang series of ano ko, yung Plus yung effort mo, yung pagod mo. pagod ko, effort ko, yung papagawa nito, pagod ko. Pangalawa, yung bahay na rin dyan, hindi maging bahayan. Yan. Hindi ako nag-manage niya. Yun. Kwintahin niya yung unang umpisa hanggang sa matapos. Yun lang ang hinihingi ko. Di ko na siya habulin, pero di ko na siya habulin kung ano mang gusto niya mangyari dito sa bahay nito. Ibalik niya lahat ang pagod at effort at pagod ko. Yun lang hinihingi ko. Mga kalating milyon. Mga bot sobra. Sobra. Di talaga kalahati na lang. Ilang buwan na yung karitsin, ilang buwan din ito, 6 months to. Yan, 5 months. Paano kung hindi niya maibigay yung kalating milyon? Hindi ko alam anong gusto niya. Pero aalis ako rito. Pero ang bahay nito sa pag-alis ko mabubulok. Walang pwedeng tumira? Walang pwedeng tumira dahil ang nakapangalan dito sa real property tax, ako. Pero pagka binigay yung hinihingi mo, Babalik ko yung gusto niya. okay na kayo. Okay na. Ayun. Mm. Bakit tumantong sa gano'n na nagkakagulo-gulo kayo? Nagkaaway kayo? Nung una pa naman kuya, masakit na siyang manalita na pagbibintangan ako magnanakaw. Doon ako galit na galit. Yung minumura ako araw-araw. Magnanakaw, minumura ako. Wala akong peace of mind dito. Anong batayan niya, basihan, ba't sinabi magnanakaw ka? Yung mga bawas namin ng kuya, nyari, nagbawas ako sa GCash, ibibigay ko sa kanya yung ano, tapos bibigay ko yung kwintada, itong huli na ha, itong huli. Ibibigay ko, itong pagbawa sa bahay ni Redzane. Pag nagpasa ka, nagbayad ako GCash, bawas, ilalagay ko rin yung bawas. Pinagbibintangan ako, nanakawan ko siya ng pera. Yung pera niya, eksakto, nasa sunod-sunod dyan. Sinisiraan ka pala niyan. Matindi paninira niya sa akin. Grabe, kung sa punta man kami sa hindi maganda kuya, malaking labang ko sa kanya. Dahil ang lahat ng text niya sa aking kuya na paninira at pagmumura at pag-ano na magnanakaw ako, nasa akin. Hindi ko siya nire-record. Nakasave lahat yun. Nakasave lahat sa cellphone ko. Lahat.
So ang tanging solusyon lang para kayo ay magkaayos, bayaran ka niya. Bayaran niya ako. Kasi sumira siya sa usapan. Ang pinakamatindi nito, kuya, nung mga bandang October, kinuhanan ito na pumunta rito yung assessor's office ng Basod. Sabi ng assessor's office ng Basod, hindi ito ipangalan sa mga taong wala rito. Kasi kailangan yung mga taong nandito siyang nakapangalan. Yun. Okay naman siya nung una. Nagtataka ako itong bandang February, ginigipit na niya ako at palitan ko ra yung pangalan. Okay. Ginigipit na niya ako. Ibig sabihin nagdududa siya sa'yo. Nagdududa. Pero Ayun. hindi ko naman pwedeng kasi yan ay nasa record na ng assessor's office na nakapangalan sa akin. Ngayon, nalaman ko, kuya, mayroon pa siyang vested interest. Gusto na niya akong paalisin dahil duda. Parang narinig ko sa mga bigating sponsor na nagkwento sa akin, kay Mrs. Love, na ang bahay nito ibibigay daw niya kay Beyonce. Uy! Bakit daw? Hindi ko alam. Kaya siguro minamadali na niya akong paalisin. Siya ba ay binata may asawa? May asawa ko ba yan? Hindi ko alam may asawa o ano binata. Basta hindi ko alam kung ano. Narinig mo lang na itong bahay na ito ay ibibigay kay Beyonce? Ibibigay daw po kay Beyonce. Abay, napakaswerte naman ng Beyonce. Ha? Napakaswerte naman kung ibibigay niya. Swerte. Baka may kondisyon. Ay, hindi ko alam, kuya. Ay, mahirap na kasi mag-speculate. Mahirap magbintang ng ganun eh. Pero hindi ko alam kung bakit niya gagawin yon. Minamadali niya kung palayasin sa kabila na naging usapan namin sa verbal na hati kami. Pero ang tanong, Hmm. payag kaya si Beyonce na mapasa kanya ito? Ay, hindi ko alam, kuya. Ay, Sa tingin ko hindi papayag yun. hindi naman siguro papayag dahil siyempre May bahay na yun. may bahay na si Beyonce. Maganda ang bahay niya. Pinaganda ko pa yung kwarto. Pinaganda mo pa yung kwarto. Pambihira Wala kung naman. anong, yun ang narinig ko na ang palabasin niya talaga, ang parang palayasin na ako dahil para baka ibigay na nga kay Beyonce yung bahay na ito. So walang problema kung ibibigay niya. Kahit kanino. Kahit kanino. Basta yung hinihingi mo, ang ibigay niya, ibalik. Niya. Yun. Oo, balik niya. Napaka unfair na ang laki ng, biruin mo yung pagod ko lang, yung 500,000 na hinihingi ko, hinihingi kong bayad, kulang pa yan sa pagod ko rito. Dahil ang dami hindi na ako nakablog dito. Diyan lang sa kay Ritsin, 5 buwan na yan na ako nag-manage. Ni 5 duling wala akong natanggap sa kanya. Walang vlog yan. Walang vlog, ayaw niya ipa-vlog eh. Ayaw niya pa-vlog. Ayaw niya ipa-vlog. So si Ritsin pinagbawalan mag-vlog. Lugi ka. Lugi. Wala akong kita. Dahil hindi nga ako makablog, hindi rin. Kung tutusin, yung effort ko, baliwala talaga lahat. Kahit dito sa bahay na ito, hindi niya ako pinablog. Nakablog lang ko nitong huli na dahil paglipat ko, kailangan ko mag-vlog. Vlogger ako eh. Binablog ko ang tao. Pero noon maganda ang samahan niyo. Maganda ang samahan namin. Pero mayroon na siyang mga ugaling talaga, mapagbintang. Talagang Ngayon, hindi mo na kinaya. di ko na kaya. Di ko na kaya. Yung mumurahin na lang ako araw-araw. Nandyan ang mga text. Ang haba ng mga text niya. Nandyan ang mga message niya sa Messenger. Nandyan ang mga text niya sa ano ko, yung smart. Ano ba tawag niyan? Yun. Yung mga text. Mga text niya. At saka yung mga message niya sa Messenger. Grabe ko yan. Di na makain ng tao. Grabe yung pagpapahiya at pambababoy niya sa pagkatao ko. Pagbibintang na nagnanakaw ako. Ang masakit ko yan. Ang kutsi ko raw nabili. Yung Montero. Puro ko raw hiningi sa sponsor. Sabing ganon? Oo. Nandyan sa text niya. Samantalang yan ay galing sa pagod ko at hirap. Okay, sige. Wala akong sponsor na nahingian dyan kahit isa. May ba tayo? Mm. Ano ang naitulong ni... Yan, yung ano mo? Sa'yo. Wala. Ano naitulong? Ay, ito, pinatira ako at pinahiya. Yun lang. Ayun lang. Pero yung vlog mo nasira. Nasira. Sira. Simula tumira ako dito, sira ang channel ko. Nasira ang channel. Di man lang ako nakabawi. Wala ka bang sweldo buwan-buwan? Wala po, kuya. Simula nang nasira ang channel ko, October, sira na ang channel ko. Ibig sabihin, wala ba siyang binibigay sa'yo? Wala po, kuya. Kahit 5 duling. Mura. Yung pagtira lang dito. Oo, pagtira lang. Kasi na yun? Yun na yun. Yun lang, yung libre niya akong murahin.
libre niya ako pagbintangan na nagnanakaw. Yun lang na. Akala ko sponsor mo yun. Hindi ko nga alam kuya kung anong klaseng tao siya dahil ako lang naman ay sumusunod sa kanya kung anong gusto niya. Hindi ko alam sa bandang huli, ginaganyanan niya ako. Kasi lumalabas na utusan ka lang niya, Alipin kuya. alipin ka lang niya Madaling sabi. para mabuo itong bahay. Para mabuo ang bahay. Ngayon, yung nabuo na ito, pinalayas ka na. Payasin ako. Pinatira lang ako ng ilang buwan na wala naman ako nakukuha kay 5. Pinalayas na ako. Aba. Akala ko baga ay sponsor mo yun. Hindi ko alam kung anong klaseng charity yun. Itong bahay na to, charity man to niya. Bakit So, sabi niya, lumayas ka na dito. ora mismo kuya? Ora mismo. O sabi ko hindi ako papayag kasi nag-aaral yung bata. Mm. At yung bata na yan nakarating dito dahil utos niya rin Ayun. na siya daw magpapaaral. Ang problema akong gumagastos niyan araw-araw. Ako nagbibigay ng baon pamasahe niyan. Tapos hindi pa tapos yung bata, papaalisin na kami. Sabi hindi pwede. Paalisin mo ako, hindi pa tapos yung bata. May ilang buwan pa yan. Ngayong buwan na ito magtatapos yan at ako'y aalis dito na. Aalis ka rito. Yung hinihingi mong 500,000. Paano yun? Kung hindi niya ibalik yung kuya, mabubulok ang bahay na ito. Walang titira dito. Nandiyan kunin ko yung papel kuya. Sige, sige, sige. Baka sabihin na, haka-haka lang eh. So, andito ako para magtanong ha. Inalam ko lang po yung kwento kung bakit nagkaganon. Inalam ko lang din po kung may sweldo si Dr. Lab. Lahat, ganyan. Kung tinulungan siya. Ayun, no? Pero sinabi niya po, narinig po natin lahat, na kung baga sa ano po, inutusan lang na magawa itong bahay. Ayun na. Anong papilis yan? Ito ay papilis galing sa Assessor's Office. Official receipt ng Assessor's Office. Sa nakapangalan? Sa'yo? Nakapangalan sa akin. Yun. Yan. Okay. Ayan o. Yan. Katibayan na sa akin. Baka yan ang ayaw niyang mangyari, ba't na sa'yo? Hindi ko, kuya, kasi nung una piniliwanag ko na sa kanya na ang gusto ng mga taga-assessors, kung sino yung nakatira, siyang nakapangalan dapat sa bahay. Yun. Kasi sa pagkuha nitong sidula, hindi sila pwedeng kumuha ng sidula dito. Okay. Oo. So, pinaliwanag mo yan kay ano? Piniliwanag ko sa kanya, alam niya na yan. Mhm. Pero nagtataka ako nitong bandang February, nag-iiba na ang ihip ng hangin Baka niya. may nagsusulsol. Maaari, hindi ko alam. Baka si Sangkay. Maaari, si Sangkay. Pwede, no? Sangkay, maaari. Kasi baka nabayaran si Sangkay. Kasi ang Ayun. narinig ko kay Birador, magbabayad daw siya ng reactor para sirain ng isang tao. Ayun. Yun na yun. Baka yun na yun. Baka yung binanggit ko noon na mayroong reactor Yung na... binanggit na... Binanggit ko rin yan. Nabanggit mo nga yun. Magbabayad daw talaga siya ng isang reactor na siraan ng isang tao. Yun. Duda ako na ito si si Sangkay, Baka. nabayaran niya to. Baka lang ano. Hindi pa lang yan kuya, baka darating lahat ng antay babayaran niya para lang sirain din ako eh. Pero ang gusto mo lang, yung effort mo bayaran, ibalik. Effort ko, yung kalahating milyon sa totoo lang, kulang yun. Dahil abuno ko rito, 300,000 na eh. Oh, grabe. Abuno ko rito, 300,000 na sa bahay na ito. Yung bawat mura, isang... Sa bawat mura niya kuya, sa loob ng ilang buwan, hindi ba bayaran ng 1 milyon? Ay, grabe yan. Hindi ba bayaran ng... Pero, pag nag-offer ng 500,000, okay na. Okay na ako kasi Para lang mauna, magkaayos. ayos. Dahil dyan lang sa paggawa ng bahay na yan. Ito kay Kasi wala akong natanggap dyan kahit 5 duling. Ritsin. Yan ha. Kahit na, wala akong natanggap dyan kahit 5 duling. Ikaw ang inuutosang magbili ng mga materyales. Ako, gamit ko sa sakyang. Ni panggas, walang binibigay. Nagbibigay pang gas, galit pa. Galit pa. Galit pa. Oo. Sabihin, nanakaw ko. Ang bira naman yan. ko. Pati pang gas na ginamit niya yung sasakyan ko, libre lang. Oo. Hindi na ako nakabala. Tapos, nalaman mo na ito ibibigay kay Biancy itong bahay. Yun ang naano ako. Doon ako nagtaka. Bakit bigla na siya nagmamadali nitong bandang February na ipabago yung papel na ito na pinagawa ng Assessor's Office. Ipabago niya at ilagay sa kanilang pangalan. Sabi ko, hindi nga sila pwede dahil hindi sila residente ng Basod.
Oh, tapos nalaman ko sa maggaling din sa mga sponsor na ang plano talaga ibibigay kay Biancy ang bahay na ito. Yun ang totoo. Hindi pwede yun. Bagay, hindi ka binabayaran. Oh, di ko binabayaran. Ay, yung pagpapahiyan lang sa akin, kuya, sa totoo lang. Hindi ko kulang 1 milyon. Yung pagkasira ko rin. Bakit kanya pinapahiya or minumura? Ba't daw? Ganun talaga siya, kuya. Wala sa ibang salita kundi mura. Grabe naman. Pagpapahiya. Wala sa ibang salita, mura at pagpapahiya. Anong klaseng mura? Kupal ka. Basta, kung ano-anong salita na anong sinasabi niya sa akin. Ginawa kang alipin, utusan, wala kang sweldo, mumurahin ka pa? Opo, yun ang totoo. Ang bihira. Ginawa kong alipin, utusan. Mumurahin ka pa? Murahin pa ako. Wala kang sweldo? Pinagbintangan pa ako magnanakaw. Ay, pambira yan. Yun ang pinakamasakit ko, yung ayaw ko sa lahat. Okay lang yung murahin mo ako eh. Ang inaakala mo, ito ay titirhan mo habang buhay. Yung pala, palalayasin ka pala. Nung nagawa na ito, palalayasin ka na. Layasin ako kasi napagawa na, nagawa na niya lahat ang gusto niya. At wala siyang pakialam doon sa pagod at hirap ko. Yun ang ginawa niya sa akin. Magpapalayas na siya ng basta. Na para akong hayop ba. Ano yung kay Ridsin? Ewan ko, kay Ridsin, ang nalaman ko rin, kasama to sa nagsumbong, ano? Iyan ay ibibigay sa pamangkin. Ayun. Oh. Alam ni Ridsin yan. Nung ano ko lang sinabi ni Ridsin nung isang araw na tinapat ko rin si Ridsin na ang bahay na yan, ibibigay daw sa pamangkin. Itong bahay na ito, ibibigay kay Biancy. Nako, patay tayo. Oh. Sino pamangkin? Pamangkin nino? Niya, Kulaong. Taga saan yun? Taga Cebu. Ay, patay. Papuntahin niya rito at yan ang patirahin dyan. So kawawa lang kami. Para kami naging ugang si Rinsin nito sa ginawa niya. Ako talaga, kuya, kasi ako nagbabantay ng mga tao dyan. Hindi maging ganyan ang bahayan, kundi ako. Kung wala yung pagmamalit. Ikaw ang nag-effort lahat. Lahat. Gasolina ko, kotse ko, galit pa pag nagpagasolina ako. Pagkuha Tapos wala siyang binibigay sa'yo. wala. Ay, Ising grabe. kong duling. Grabe naman yan. Grabe talaga. Sobrang grabe. Grabe yan. Oo. Tapos, ilang buwan lang pagtira sa'yo dito. Simula September, May kasamang mura yun. may mura. Ay, Pagbibintang Hindi na magnanakaw. makatarungan. Hindi makatarungan. Talagang sabi ko nga, kulang ang 1 milyon sa pagpapahiya at pambababoy niya sa pagkatao. Kulang 1 milyon bayaran niya sa akin. Hindi makatarungan yan. Gusto ko nga sana, daan sa legal eh. Ay, wag mo na muna. Wag na lang. Wag na kung Kasi kuya, anong response niya. Baka sakaling manood dito sa atin. Kasi ako kuya, bago ko gagawin ang lahat ng bagay, isasaguni ko muna sa'yo. Yun, tama. Tulad yan, aping-api ako sa ginagawa niya. Diyan sa mga text niya, wala akong nire-reply na masama. Wag mong i-delete yan. Hindi po nakadelete. Nandyan lahat. Text niya at saka PM niya. Lumalabas pala na ikaw ay ginawang alila, Alila lang po kuya. utusan, Utusan. para itong bahay mabuo. Mabuo. Nasa kala mo, titirhan mo ng mahabang panahon. Tirhan ko ng habang panahon. Yung pala, pinalayas ka na. Pinalayas na ako. May mura pa. May mura pa. Ay, Ginoo. Pinagbintangan pa ako magnanakaw. Ay, hindi mo Yun ang na. pinakamasakit. Yung grabing pang-aapi na. So, para magkaayos kayo, Ito kuya, oh, ang nakikita ko, ito sa psycho ko lang talaga, ang tingin niya sa vlogger mababa. pati sa akin, Sa atin. lahat tayo. Oo, lahat tayo. Kung anong tingin niya sa atin, doon yung tingin niya sa iba. Hayaan mo siya. Oo. Lahat naman ay namamatay. Oo, totoo yan. Una-una nga lang. Una-una nga lang. Oh. Pero sinasabi ko kuya, pag alis ko rito, walang pwedeng tumira dito, iba. Mabubulok ang bahay na ito. Hanggat hindi binigay yung pera. Oo. Magkano? Di ko na alam. Baka tumaas na. Oh. Sa sobrang kalbaryo inabot ko sa kanya eh. Hintayin tayo yung response. Yung paggawa lang, pintahin na lang dyan kuya, 800 isang araw. Yan Sa po. loob ng 5 buwan. Magkano? Magkano na yan? 800 isang araw. Sa loob ng 1 buwan. Magkano? Sa'yo yun. Oh, yan ang yung sweldo dyan eh. Oo. Yan ang sweldo dyan. Alam mo, ako nagmamanage, ang sweldo ko mababa. Dapat 1,000 isang araw mo. Hindi ko na taasan doon kuya. Kahit 800 lang ang sweldo ko dyan sa mga tao. Ilang buwan? 5 buwan na po yan. Malaki-laki na yun. Ito, Ito pa. ilang buwan to? 6. Oh. Oh. Ay malaki-laki. Yung Laki. inabuno mo. Inabuno ko pa. Nako.
Kahit anong deny niya, dahil nahuli ko, nandyan sa message namin, nasabi ko, hindi na ako mag-abono dyan sa pera mo, dahil kung anong pera mong natira dito, yun lang ang binawasan natin, dahil nahuli na kita. Dapat pala ay 1 million ang kukunin mo sa kanya. Sobra. Talaga, 1 million, pwede pa. Talaga sa sobrang pagpapahiya niya. Wala na makakatira dito. Pag alis to, itong bahay itong mabubulok. Sasara mo na yan. Sasara ko yan, ipadla ko yan. Ano kung mayroon? Pwede pumasok dito ko yan ng... No trespassing. No trespassing. Yun. Ako nakapangalan sa real property. Pero tax. pagka magkausap at magkasundo, Magkasundo kami. Yan. Huwag niya akong binababoy dahil binababoy niya ako. Hindi niya sinunod yung verbal na usapan namin yan. Charity yan. Bahay na yan. Hati kami. Siya gagastos. Hati kami. Kaya ako gumastos. pero walang written. Wala lang. Verbal. Verbal lang. Verbal lang. Okay lang naman. Pinapaniwalaan naman ang verbal ngayon. Oo. Ganun kasakit ang ginawa niya sa akin. Kaya Sana mapanood niya ito. so, sana mapanood niya. Anong mensahe mo sa kanya kung sakali? Huwag masyadong huwag masyadong manalita ng hindi maganda sa tao. Huwag mangalipusta. Kasi tao kami, hindi naman kami hayop na para sabihan lang ng magnanakaw ka, kupal ka, ba? Mayroon pa ibang mga salita diyan pero hindi ko na sabihin. Para sa lahat ng sinabi niya puro masasakit. Wala siyang sinasabing maganda. Samantalang, ginawa ka ng utusan. Utusan, alila talaga. Alila. Buong pamilya ko alila niya. Nagmamalasakit ka lang sa kanya. Malasakit ako dahil akala ko tao siyang kausap. Iba pala. Iba. Iba siyang kausap. So, sana ay maayos pa natin yan. Pero talaga ayaw mo lang dito, lumira. Hindi na, kuya. Aalis na ako sa katapusan pagtapos ng pag-aaral ni Darlene. Aalis na po ako. Sa kalilipat. Babalik ko sa dati kong bahay. Saan? Ang totoo kuya, umalis ako doon sa Mangcross. Hindi ko binibitawan ng upa doon. Sa Mancross. Oo po. Ay, may bahay ka doon. May inupahan ako doon. Tuloy-tuloy pa naman yun. Hindi ko binitawan dahil alam ko darating ang araw na ito. Yun, tama. Alam ko darating ang araw na ito na bababuyin niya ang pagkatao ko. Kaya talagang nandun. Hanggang ngayon bayad ko yung bahay. Ilang buwan ako doon. Nagbabayad ako 5,000 buwan-buwan. Buwan-buwan. Oo. Hindi ko binibitawan yung Kaya bahay. pala yung channel mo, medyo humina talaga. Hindi na talaga kaya minalas ako rito. Kasi wala ka nang time mag-vlog at Wala na. tulad yan, inasikaso mo. Nasikaso ko yan. Ibawal i-vlog. Abuti sana kung ang bilihan ng materialis nasa kabilang kanto lang. Ang layo ng dait. Layo. Ang layo ng talisay. Tapos sasabihin, magnanakaw ka. Kung magnanakay pa ako pa magnanakaw. Pagkatapos nag-effort ako, sasakyan ko, libre lahat. Ang bihira man yan. Ako pa magnanakaw. Mahirap yan. Hindi ko na. Alis ako rito. Yan ang gusto niya pero wala siyang pwedeng patitirahin dito. Dahil hanggat ako nakapangalan dito sa real property tax na ito, mananatiling ako ang nakapangalan dito. Ayun. Ang titira dito, trespassing. Tama. Ako din magpapalayas. Ikaw din, siyempre. din. Oo. Kaya alis ako kuya. Di na kaya na sikmura ko yung kanyang ginagawa. Di na kaya. Ngayon ba ay panipang chat sa'yo? Text? Hindi na. Sinabihan ko na inantay ka ni Berador. Natakot yata. Bakit mo takot? Ay, marami bagang banta kay Berador yan. Maraming banta rin? Sabi, narinig ko. Ang bihira. Ay, natakot na yata. Ubod ng grabe yung tao. Di, ginawa lang akong ginagawa ko sa inuutos ako, ginawa kong alipin. Di sana kung gumaya ka sa iba, di sana meron kang sarili. Alip po, opo. Sana meron ka na sariling bahay. Sana Inasahan mo to, akala mo isa pa rin. akala ko kung yung lahat ng nawalang pera ko dito sa kuya, nung pumasok ko rito, lahat ng kamalasan inabot ko. Yung nawala sa akin pera kuya, ang ganda na ng bahay ko ngayon. Oo. Milyones ang bahay ko dapat. Yung iba may mga bahay na, ikaw lang wala. Ako napunta sa wala. Pagkatapos ng lahat, ako ang napunta sa wala. Mag-umpisa ako sa panibagong bugto ng buhay ko. Dahil wala na talaga eh. Sa sira channel ko. Paglipat ko rito, sinira ng mga kalaban ko yung channel ko. Dahil nainggit sa akin, dahil may bahay na ako. Oo. Sana, yung hinihingi mo, maibigay. Sana. Para makapagsimula ka ng 1 bago. milyon ang pagpapahiya sa akin. Grabe ano.
Grabe. Yung ginastos ko, ipon, ginastos ko, oras ko, ginugol ko rito. Halos wala na akong vlog eh. Ayaw niya ako pa-vlogin. Bawal. Tayo pa lang nito. Ayaw mag-vlog. Ayaw na, galit na galit. Pinabayaan ko siya, sinunod ko siya. Hanggang sa natapos ito. Balita ko, kasuhan daw ako kasi nagla-live daw ako, nagbibideo sa bahay. Paano niya ako kasuhan? Ako may-ari. Sa kanyang lote. Kanya lote. Oh. Akin ang property. Tama. Nakapangalan sa'yo eh. Ito, hawak ko eh. Tama. Paano niya ako kasuhan ngayong ako ang may-ari ng property? At pangalawa, wala siyang karapatan magkaso sa akin dahil hindi naman sa kanya nakapangalan dito lupa. At saka, may usapan kayo. May usapan. Verbal lang. Nasa message yun. Verbal yung buya. Verbal. Verbal. Siguro kung halongkatin ko pa yung pinakalumang mensahe namin. 1 taon kasi mula ngayon ang 1 taon ng aming January of last year kasi ito inumpisahan. Na verbal usapan namin sa niya. Hati tayo lupa kasi 200 to eh. Hati tayo. Hindi rin ako nag-iimik. Nahimik lang ako. Kaya niya hindi. Gawin na lang natin. Patayuan ko ng bahay. Ako gastos. Hati tayo. Ayun. Tapos sa bandang huli, sabi naman niya, yung 1 kwarto sa'yo yan. Walang sino bang magpapalaya sa'yo dyan, then sa'yo yan. Kung lahat yun, Korea, verbal. Kaya nga, mahirap din ang verbal ay. Kaya nga, natalo ako sa verbal. Pero, hindi pa naman masasabing talo ako dahil hawak ko rin papel eh. Kung sakaling kasuhan ka niya, ano ang laban mo? Ito, papel. Real property tax. Kung sabihin niya na ikaw may gawa, nilipat mo sa'yo. Wala akong nilipat dito. Nasa usapan niya at paliwanag ko sa kanya. Nasa chat yun o Nasa tawag. chat yun lahat. Okay. Alam niya. Pero pwede pang maayos yan. Pwede maayos. Pwede maayos. Pero, kung sabihin na titira pa ako dito, ayoko na. Sakit naman. Ayaw mo na. Mahirap na kuya, baka lahat So, ng malasa sa katapusan, alis ka na rito. Alis na ako. Malapit na. Malapit na po. Malapit na. Mabubulok itong bahay. Ito, bahay nito. Oo. Kapag wala ng tao nagbabantay nito, Oo. mabubulok ito. Sinubukan niya ako, dadaanan niya ako sa legal. Yun. Dadaanan niya ako sa legal, hawak ko lahat. Anong ililigal niya sa akin, hawak ko lahat. Sa akin ang real property tax. Sige. Sige po yan. Sa ating next na pag-uusap pa. Kung anong response. Sige po. Ha? Sige po, salamat kuya. So itong bahay ni Richie, ano yan? Sa pamangkin daw yan. Kawawa sa rin dyan. Sa pamangkin. Nako. Sige. Next time muli ha. Sige po. Yan po mga kalingap. I-clear lang po natin lahat. Itong sigalutan po na nagaganap between Dr. Love at Mr. D. Sana ay mabigyan ng pansin at maayos pa po ito. Pero nag-decide na po si Dr. Love na katapusan, alis po siya dito. Kailangan walang pwedeng tumira. Pero kung babayaran ni siguro yung effort, yung pagod, yung mga ibang nagastos, walang problema. Pwede po ma-solve, makalinga ang usapin ito. Sige po, maraming salamat. Mabuhay, God bless po mga kaibigan, mga kalingap. Thank you so much. Bye-bye. Mga kalingap, mula dito sa Lingap Headquarters, Kuya Val Santos Matubang, simpleng tao, ordinaryong vlogger na handang tumulong sa abot ng makakaya. VSM Kalingap Radio, VSM Kalingap Radio, Kalingap Radio Balitaan, Kalingap Radio Balitaan, VSM Kalingap Radio. Maghahatid ng mga balita sa pagtulong at paglingap. Magbibigay ng tama at wastong impormasyon sa ating mga kalingap. Maghahatid ng mga nagbabagang balita. VSM Kalingap Radio, Kalingap Radio Balitaan, Kalingap Radio Balitaan, VSM Kalingap Radio. At ngayon, narito na si Kuya Val Santos Matubang. VSM Kalingap Radio, Kalingap Radio Balitaan, Kalingap Radio Balitaan, VSM Kalingap Radio.
Nakita niya yung duming yan. Yung dumi. Kuha niya. Linaw ng mata mo, Rabay, ah. Bata pa eh. Tujing. Meron niya.